babaeng dinudugo, inaagasan ng ilang taon, ay umabot siya sa ating Panginoon. At nakuha niyang kagalingan dahil ayon sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. At muli ay mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay dako na sa pinakamahalagang bahagi ng gawain. Tayo babasa sa aklat po ng Psalms. So sabi dito, Book of Psalms 135 verses 5 to 7. For I know that the Lord is great and that our Lord is above all gods. Whatsoever the Lord pleased, that did He in heaven and in earth and in the sea and all deep places. He causes the vapors to ascend from the ends of the earth. He maketh lightnings for the rain. He bringeth the wind out of His treasuries. Next slide, isa pang scripture bago tayo manalangin. Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayo mananalangin. Dakilang Diyos na may-ari sa aming buhay. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Jose, aming Diyos. Muli kami lumalapit sa iyo sa gabing ito na puno, Lord, ng pagpapakumbaba, pagpapasakop, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos, sa Diyos ng lahat, Panginoon. At sa lahat ng may hininga, Panginoon, ikaw ang dakila sa lahat. Kaya amin, Lord, ibinababa ang aming puso, ang aming isip, ang lahat-lahat, Lord, na maaring sumagabal, Panginoon, sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo sa gabing ito. At kami, Lord, ay umaasa na ikaw ay paparito sa aming kalagitnaan, pagkat ikaw ang Diyos na laging nagmamalasakit sa iyong mga hirang, na sa kanilang mga pangangailangan, mga pakikibaka, mga pangangailangang natural at spiritual, Lord, ikaw lamang, Lord, ang siyang kaya pong tumugon, Panginoon, sa iyong mga anak. Bayaan mo, Lord, na ang bawat isa ay humatak, Lord, sa iyong mga salita. Hindi ko alam, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, but ikaw ang Diyos, El Roy, na nakakita sa lahat ng bagay. Kaya, Panginoon, abutin mo sila, pagpalain mo at aluin ang mga may prayer request, Lord, ay habang sila nakikinig ng salita, ay tugunin mo rin, Lord, sa pinaka-espesyal na paraan na maramdaman nila, Lord, na ikaw yun, Panginoon, na siyang tumugod po sa kanila. Uli, Lord, payapain mong aming puso, alisin mong anumang agam-agam, at bayaan mong ang pananampalataya ang makaangkla sa iyong mga salita. Uli, Lord, maraming salamat sa namin tinatagubilin po ang pangaral sa iyong dakilat matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Malayo na tayo makaupo, mga kapatid. Amen. Salamat muli sa invitation po ng inyong mahal na pastor at sa church na ito, mga kapatid. Amen. Nais ko mangusap sa gabing ito na sa mensahe na God knows what He is doing. Amen. Hallelujah. Maraming hint yan pagka chinek nyo, mga kapatid, sa the table natin, kahit ang prophet ay naging rebuke sa kanya, ang statement na yan. Kung maalala ninyo, meron siyang testimony kung saan meron siyang ipinag-pray, dineclare na siya'y pinagaling, pero ito'y kinuha ng Panginoon after nung may panalangin siya. Tapos sabi niya, Lord, you owe me an understanding. Amen. Tapos umabot ng 4 months, saka lang binigay sa kanya ng Panginoon yung kabuuan na layunin niya. So, sa gabing ito, mga kapatid, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, mga kapatid. Amen. Next slide po. Balikan natin yung Psalms kanina, mga kapatid. For I know the Lord, that the Lord is great. Amen. That our Lord is above all gods. Whatsoever the Lord please. So yan pa lang, makikita natin, mga kapatid, ano man yung bagay, mga kapatid, na nais ng Diyos na kalulugod sa Kanya. Di ba, minsan inisip natin, alam mo ba't niya pinahintulot yung mga bagay at lahat? Laging sagot ng mga ministro, yun yung Kanyang nais eh. Pero hindi lamang basta nais, kundi meron siyang layunin sa likod nito. Di ba? Na hindi lamang siya Diyos na meron siyang mga kapatid na sasakupan, mga mananampalataya na ginagawa niya yung mga bagay na gusto niya lang, kundi lahat ito, mga kapatid, ay merong layunin, mga kapatid, sa likod nito, mga kapatid. Next slide, mga kapatid. Amen. So, lagi natin ito naririnig. Di ba? Ito yung consolation natin sa tuwing
siguro nandun tayo sa anxiety, hindi natin alam ang gagawin at kung paano ba, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon dahil mas mataas at matayog at mas maganda, mga kapatid, yung pag-iisip ng Diyos at yung kanyang pamaraanan, mga kapatid, kaysa sa sarili natin. Diba? So, pagka nag-fail yung ating kaisipan, nag-fail yung ating kaparaanan, isalig natin yung ating pananampalataya na merong isang Diyos, mga kapatid, na mas mataas kaysa dun sa ating pag-iisip at dun sa ating kaparaanan at kaya niyang gumawa sa atin, mga kapatid, kung tayo lamang ay sasampalataya sa Kanya. Amen. Dahil, alam mo, mga kapatid, kahit pa sabihin mong believer tayo, minsan kapag merong mga circumstansyang dumarating, pagka hindi natin nadidiscern yung mga bagay, gusto natin sa sarili nating paraan, sa sarili nating kaisipan. Pero mga kapatid, darating sa punto, sasaidin ng Panginoon yung kalakasan mo, yung pag-iisip mo, yung kaparaanan mo, mga kapatid, para yung Kanya ang siyang mamalas doon sa buhay mo. Amen. So baybay na tayo, mga kapatid, sa ilang mga quotation ng prophet, mga kapatid. Next slide. Sa message ng the reproach for the cause of the word, sabi niya, God has a time and a reason for the time to fulfill all His word. Diba? Balikan natin yung time, yung season, mga kapatid. God knows just exactly what He's going to do. We don't. Hindi natin alam. Kaya kung minsan nandun tayo sa sulok, nagmumukmuk tayo, nagsaself-pity tayo, ang tagal ng bagay na ipinapanalangin natin sa ating Panginoon o isang sirkumstansya na hindi mabago-bago. Pero ang sabi dyan, we just have to receive it as He gives it to us. Kung ano yung kaparaanan niya, siyempre. But He knows that there's nothing going to go wrong with what He has planned to do. Diba? Kasi programa niya yan. Kung tayo nga mismo na na-express sa lupa, mga kapatid, ang sabi, nandoon ka na sa kaisipan ko bago ko pa itatagin sa libutan. Kasama ka dun sa blueprint, kaya hindi ako maaring magkamali sa kung anong pagkakatalaga ko at pagkakatawag sa'yo at kung paano ka dapat lumakad ng ayon sa salita niya, mga kapatid. So sabi niya, it's all has to come about. There has to be sometimes rugged and hard things and only to bring out the real true nature of the object. So yung hardship, yung mga rugged things, mga mababatong dako sa buhay natin, para lang paparto ng privilege of affliction nito na lahat yan ay pinadadaan ng Panginoon sa atin para lang mapakita, mapalitaw yung totoong kalikasan mo. Yung totoong ikaw na nandiyan, na marahil hindi mo napapansin, mga kapatid, ay mas higit yung nandiyan kesa yung nandoon sa sanlibutan. Mas higit yung nandiyan na salita ng ating Panginoon kaysa sa anumang sirkumstansya o anumang suliranin. Amen. Glory to God. Baybayin pa natin, mga kapatid. Next slide po. Amen. Sabi nga, rain is born in a jog, rugged, lightning-strode, thunder skies. Alam mo ba? Bago pumatak yung ulan, merong pang dinadaanan yan, mga kapatid, na itsura. Nang sabi, ay pinapanganak daw yung ulan, mga kapatid, sa isang matutulis, pabigla-bigla, at kalat-kalat na mga kidlat sa mga kumukulog na kalangitan. Diba? Kailangan dumating yun bago maibagsak yung ulan, mga kapatid. And if we didn't have rain, we wouldn't live. But you see, what it takes to bring rain? Thunders, lightnings, flashing, anger, and out of there comes rain. Diba? Kaya hindi pwedeng sabihin natin, alam mo kasi Pastor, tagal kang dinadaan. Season lang yan. Diba sabi, merong time, merong season, merong purpose tsaka wis ang ating Panginoon. Gaya na isang binhi, sabi, a seed must die, rot, corrupt, smell, and go back to the dust of the earth in order to bring forth new life. Diba? Alam mo nga, kahit nga minsan, mga kapatid, sa atin, kahit ang tagal na natin naglilingkod sa ating Panginoon, minsan nabibigla tayo minsan doon sa pagyugyug. Diba? Hindi natin makakailayon kasi tao pa din tayo Naapektuhan yung ating laman, yung ating damdamin, yung ating abot. Pero ang sabi, sa tuwing nagsisimula ang isang agila na yugyugin yung kanyang pugad, ay panahon yan para yung mga anak niya, mga kapatid, ay magsimula ng lumipad. Minsan inaalis tayo ng Panginoon dun sa ating mga comfort zone. Dahil hindi pwedeng nandoon lang tayo sa sulok tapos kung ano yung konbinyente sa atin. Kasi hindi mapapalabas yung ulan. Di ba sabi? Kailangan dumaan ng mga mababatong bahagi na yun para ma-produce yung ulan.
para ma-produce yung totoong Christ-like, mga kapatid, na character na nandiyan. Next slide po, mga kapatid. Sabi niya, but it takes a pounding of gold, turned over and over, back and forth, and pounded until all the dross is taken out of it. Di ba lagi ito naririnig? Yung ginto, may nakadiit dyan na dirt, na pyrite, merong dross, mga kapatid. Pero alam mo, kailangan niyang baliktarin, pukpukin, tapos babaliktarin hanggang sa mga kapatid, magtalsikan yung mga bahagi na hindi dapat bahagi dun sa purong ginto na yun. Diba? Not because it shines, cause iron pyrite, kasi yung pyrite, mga kapatid, ang tawag dyan, fool's gold. Nagsashine din yan na parang totoong ginto din. Pero sabi doon, pagka pinagsama mo yan, sabi pagka nilagay mo sa magkabila ang sulok, parang parehong-pareho. Pero pag pinagtabi mo na yan, sabi diyan, pag pinagtabi mo, masasabi mo kung alin doon yung tunay na ginto at kung alin doon yung fool's gold. Kaya ang gagawin, mga kapatid, ng bitter, wala namang ibang bitter ang ating Panginoon, yung tagapukpok, mga kapatid. At kailangan niyang pukpukin ito, mga kapatid, hanggang sa madalisay ito, mga kapatid, idadarang sa apoy ng pagsubok, mga sirkumstansya, mga bagay, mga kapatid, na maglalagay sa iyo sa parang akala mo alanganin, pero hindi pwedeng maging alanganin ang Diyos kung saan Kanya nilalagay na sirkumstansya. Dahil meron siyang layunin sa likod nito, mga kapatid. Diba? Minsan kasi nasanay tayo dun sa comfort zone natin. Pagka dinalagay na tayo ng Panginoon dun sa, sabi mo kasi prayer mo kagabi, Lord, i-refine mo ako, Lord. Tapos nung nilagay ka na sa apoy ng pagsubok, sinisisi mo si Lord, sabi mo, ba't mo ako dinala dito, Lord? Ba't ako pa? Ikaw na naman. Ikaw lang talaga, mga kapatid. Hallelujah. Kasi pinili ka ng Panginoon. Tinawag ka ng Panginoon. Kailangan niyang palitawin yung nando doon sa loob. Dahil ito, mga kapatid, ay pyrite ito. Merong mga dross to, mga kapatid. Merong mga dirt. Ang nais makita ng Diyos, pagka nadalisay niya na yan, mga kapatid, yung kanyang sariling larawan, mga kapatid, dun sa dinalisay na ginto. Hallelujah. Masakit, pastor, pagka dumadaan, masakit talaga. Pero sabi nga ni Peter, wala naman talaga tayong ma-appreciate ng mga suffering during the suffering. Ma-appreciate natin yan doon na sa dulo. Nasabi natin, parang iniwan na ako ng Panginoon, pastor. Pero hindi ka iniwan ng Panginoon. Hallelujah. Hindi niya pwedeng baliin yung kanyang pangako, mga kapatid. Ikaw lang ang malayo sa Panginoon kung minsan na iniisip mo ang layo niya, pero kasi hindi ka nagpe-pray. Tapos nagmamurmur ka pa. Tapos ayaw mo pa magsimba. Pag pinapalo up ka, hindi mo nire-reply si pastor. O, malalo ka manghihina, mga kapatid. Diba? Kinala ko si Spurgeon, mga kapatid, isa sa mga binabasa ng prophet yan, mga writings niya. Sabi niya, itong si Spurgeon may finalo up, mga kapatid, na hindi nagsisimba. Tapos pumunta siya, pumasok, hindi siya nagsalita ng kahit ano. Tapos meron kasing mga baga doon, mga kapatid. Inalis niya lang yung isa. Tapos iniwan niya, hanggang sa nawala ni apoy, tapos umalis siya. So alam niya na yun. Once na umaalis tayo, mga kapatid, kasi yung pamamaraan niya, ito rin din, mga kapatid, pagkakatipon ng mga banal, mga kapatid, para sa salita ng ating Panginoon at gawain, kasi ang magpapalakas lang din sa'yo, gawain lang din. Diba? Pag nangihina ka, hindi pwede na, isolate muna ako, pastor. Pero alam mo, pagka ikaw, mga kapatid, ganun ang ginagawa mo, tapos bumalik ka sa gawain, mga kapatid, di ba nare-revive ka talaga? Meron kung ano, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon na binubuhay ka, mga kapatid, yung maliit na apoy na nag-aalab, mga kapatid, doon pa lamang sa awit, mga kapatid, ay kumikilos ng ating Panginoon. Glory to God. Kaya huwag kayong magsawa, mga kapatid, na bumalik at parito, mga kapatid, makinig sa pangangaral ng inyong pastor. Kasi yan ang pamamaraan niya, feeding ng word. Napakalapit na, mga kapatid. Di ba yung red heifer, mga kapatid, na ialay na eh. So paparating na, mga kapatid, third temple. Napakarami na, mga kapatid. Pero sabi ko nga, hindi tayo na-move dahil lang nangyayari yan. Alam natin, hindi man natin makita yan, alam natin darating ang ating Panginoon. Kaya ang kailangan natin gawin, maging prepared tayo, mga kapatid. Di ba? Yung bawat gampani ng bawat isa ganapin sa loob ng lokal, mga kapatid, magpatuloy kayo. Kasi, tutusin, individual affair. Pero mga kapatid, hanggat merong pangangaral, merong gawain, dumalo kayo ng dumalo sa gawain, mga kapatid, kasi dyan lang din kayo mapapalakas, mga kapatid. Amen. Next po, yan yung itsura, mga kapatid, ng fool's gold tsaka gold. Parang pareho lang, mga kapatid.
Pero pagka yan pinagtabi mo, mga kapatid, talagang makikita mo, ito yung totoong ginto, ito yung false gold. Kasi akala natin, pagka masyado tayong kampante, lahat ng meron tayo, na kung ano na tayo ngayon, totoong ginto na ako, pastor. Hindi, ang Lord na nakakaalam. Kung meron ka pang mga dross, kung meron pang mga pyrite dyan, kung meron pang madudumi, mga kapatid, hahampasin pa rin natin, Panginoon, yan. Diba? Masakit talaga, mga kapatid, pagka, alam mo, tinututukan ka ng ating Panginoon. Pero alam mo kasi, kailangan na tayo, mga kapatid, dumating, mga kapatid, sa maturity. Let us go to perfection, mga kapatid. Kailangan na tayong dumating doon, mga kapatid. Kasi ang tutusin, ang Panginoon na naghihintay sa atin. Hindi tayo ang naghihintay, mga kapatid. Next slide po. Amen. Sabi niya, God sets time, and has a purpose for everything that He does. There is nothing happen just accidentally to those who love the Lord and are called according to His calling. Diba Romans chapter 8, verse 28, mga kapatid, wala pong aksidente. Kasi sabi doon, all things, good or bad, all things will work, mga kapatid, para sa kabutihan ng mga nagsisiibig sa Diyos, mga tinawag ayon sa Kanyang nasa, mga kapatid, yung Kanyang mga nakilala at itinalaga ng mga kapatid before the foundation of the world. Diba? We are predestinated. And everything works just right for that because He cannot lie. He said that was, sabi niya, that was so, that everything has its time, its season, and yung way niya. Yung time, alam mo yung time, hindi yan maghihintay sa atin. Patuloy yan, mga kapatid, na tatakbo, mga kapatid. Kaya kailangan natin sulitin, gawin kung ano yung mga narapat sa ating Panginoon. Kasi yung oras, hindi mo na yan mababalik. Kailangan natin, mga kapatid, na sulitin ito, mga kapatid, na nagagawa natin kung ano talaga yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Yung season, mga kapatid, pabago-bago yan. Di ba sabi nga sa awit, may 4 na season eh. Winter, summer, fall, mga kapatid. So kung meron kang dinadaanan ngayon, sabi mo, Pastor, ang tagal ko, season lang yan. Merong susunod dyan, mga kapatid, at merong pangakong kalaki pang ating Panginoon dun sa next season na yun. Dahil I believe, mga kapatid, sa bawat pagtitiis natin, mga kapatid, lagi merong reward yan sa ating Panginoon. Diba? Minsan inisip natin, nakapagod na kasi pastor eh. May quote pastor eh, na mahirap, hindi laging madaling maglingkod. Yes, meron. Diba? Tayo in church age. Pero sabi, minsan napakahirap na ikaw yung laging naglilingkod. Pero, sila na naglilingkod para sa iba ay kasamang uupong kasama niya balang araw. So huwag kayo mapagod na magtrabaho, maglingkod, kasi ang sabi ng Panginoon, I know thy works. Alam ko ang iyong gawa. Sabi sa scripture, isang basong tubig lang na maibigay mo, malamig na tubig doon sa lingkod ng Diyos, hindi yun nawawala ng gantimpala. Paano pa kaya yung mga bagay na ginagawa natin according sa scripture at para sa ating Panginoon? Mas lalong hindi yun mawawala, mga kapatid. Dahil ang sabi niya, mga kapatid, yung labor of love na pinaglilingkod natin, mga kapatid, sa ating Panginoon, ay, alam mo ba, mga kapatid, yung mga bagay na hindi nililimot ng Panginoon. May interest pa. Ibig sabihin, siya ang bahala, mga kapatid, na bayaran, ano man pakinggan, na ito'y bigyan niya, mga kapatid, ng kalakip, mga kapatid, na reward. Amen. And he said, sabi niya, and God is behind every move. So lahat ng circumstansya, lahat na nangyayari sa atin, merong, mga kapatid, na espiritu sa likod niya ng ating Panginoon, mga kapatid, na tumatrabaho. Kasi ang Panginoon hindi siya bida-bidang Diyos eh. Siya laging gumagawa doon sa likuran, doon sa behind scene, mga kapatid, na hindi siya Diyos na pinapakita, Diyos ako, ginagawa ko lahat ito. Mga kapatid, siya'y gumagawa ng tahimik, kailangan lang natin maghintay kung ano yung bagay na ginagawa niya sa likuran, mga kapatid. And sometimes you think that everything is going wrong. It's up to us. Those things are put upon us, trials and wanderings. It's testing to see how we will react on an action. So tinitingnan niya lagi yung ating attitude. Di ba? Sa mga bagay na dumarating, mga kapatid. Kasi hindi naman talaga natin nakikita kung paano siya gumagawa. Pero binibigyan niya tayo ng pattern according sa scripture niya, mga kapatid, na lahat ng kanyang ginagawa ay maglalakip-lakip yan, mga kapatid, gagawa para sa ikabubuti natin. Hindi ko makita yung picture, pastor pero tanganan mo ang pangako ng ating Panginoon na lahat yan ay gagawa, mga kapatid, ng mabuti sa iyo. So kasi yung iba, mga kapatid, napapagod na maglingkod.
Diba? Napapagod na parang, Pastor, paulit-ulit na parang ganito. Diba? Pastor, parang lagi na lang ako. Ikaw nga kasi yung tapat na nakita ng ating Panginoon. Kaya sa'yo binigay, mga kapatid. Kasi kung sa iba yan, baka wala silang pagpapahalaga dyan. So ikaw, mapalad ka na ginagamit ka ng ating Panginoon na yung buhay mo ay nagmimistulang daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Ano man ang bahagi mo, mga kapatid, sa loob ng iglesia, sa loob ng lokal, mula sa pinakamaliit, mga kapatid, hanggang dun sa pinakamalaki, lahat yan, mga kapatid, recorded sa ating Panginoon. Bakit nga sa gawain, sabi ng prophet, mayroong recording angel. So sino yung mga nagtataas ng kamay, sinusulat ng anghel yan. Yung mga nag-aamen, mga kapatid, sinusulat ng anghel yan, mga kapatid. Di ba? Kaya minsan nahihiya pa tayo mag-amen, ang tagal mo na sa message, ang tagal mo na sa ating Panginoon. Ibigay mo yung papuri sa Kanya. Hallelujah! Amen. Di ba? Yung iba dyan magtataas na lagi, mga kapatid, kasi may recording angel pala, mga kapatid. Amen. Kasi yun may reward din sa ating Panginoon. Diba? Kung bukas lang yung mata natin, mga kapatid, makikita nyo meron talaga, mga kapatid. Next slide. Hallelujah. Amen. Beloved, think it not strange concerning the fiery trials, which is to try you as though some strange thing. Diba? May ganun? Strange to, pastor eh. Ngayon ko lang dinanas to. Happen unto you. Ay huwag kayong magtaka tungkol sa mga mahihigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring mga nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay. Next slide. Sabi nga pa, but rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, and when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceedingly joy. Diba? Amen. Alala niyo yung sabi niya, yung hindi lahat yung ibig sabihin ng approval ng Panginoon, yung mga asul na kalangitan, tahimik na tubig, yung kanyang tanda ng pag-ibig ay nandun lang sa kanyang minamahal. At paano natin malalaman na mahal natin ang Panginoon? Sabi niya, kung maniniwala ka sa Kanya, sa sampalataya, at ikakandak mo ang sarili mo na may kagalakan sa gitna, mga kapatid, ng mga pagsubok, dahil ito'y ayon sa Kanyang karunungan, ay pinahintulutan ito para gumawa sa atin ng isang bagay. Kaya minsan, mga kapatid, hindi maintindihan ng ibang tao, yung mga Christians dami mo ng problema, ang saya-saya mo pa. Nagpupuri ka pa sa ating Panginoon. Wala ka nang masain, nagpapasalamat ka pa rin sa ating Panginoon. Kasi merong kagalakan sa ating puso, mga kapatid, na hindi kayang ibigay ng sanlibutan, tanging ang Panginoon lamang kahit anong ating kalagayan. Amen. Naalala ko yung scripture na lagi, I can do all things through Jesus Christ. Di ba? Christ who give me strength. Kung titingnan mo yung context nun, sabi doon, ang ibig sabihin nung mismong verse na yun, mga kapatid, ay pagiging kontento sa kung ano man ang kalagayan ko. Ito man ay merong kakulangan, ito man ay sagana. Ako'y kontento sa kung anong saan ako ilagay ng Panginoon. Pagkat alam ko na ang Diyos ay laging nasa likuran nito at gumagawa para sa ikabubuti ko at sa pananampalataya ko. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Next slide po. Amen. This church was put here for a purpose. So itong church na to, merong purpose. There is a spirit behind this church, ang ating Panginoon. A spirit behind your home, behind every building, behind everywhere, there is a spirit and motive and objective. This church comes here, greatly exalt some human system. Maaari daw may mga church, mga kapatid, denomination yan, mga kapatid, exalt some human system. Diba? Nawa, wag pumasok yan dito, mga kapatid, sa message movement. Diba? Then its motive is not right. But if it's put here to try to achieve something for the kingdom of God, then the motive and objective both is right. If the motive is directed that way. Kasi diba sabi nga, pag humihiling din tayo sa ating Panginoon, ano bang objective mo? Ano bang motive mo? Kasi ito lang yung dalawang bagay, mga kapatid, na hihipo sa ating Panginoon. Kasi kung talagang bride ka din, bibigyan ka ng wisdom ng ating Panginoon para hilingin din yung mga tamang bagay sa Kanya. Dahil hindi ka pwedeng humiling ng bagay, mga kapatid, na hindi according sa kalooban niya. Yung sabi nga, this is the confidence that we have in Him. Na ano man ang ating hilingin according to His will, ay ibibigay niya sa atin at dumirinig siya. So kapag mga kapatid, nananalangin tayo at para bang hindi dumarating, tingnan natin, baka may nakalimutan tayo. Baka mamaya may nakaligtaan tayo kasi napakalaking bagay, mga kapatid. Lagi ko sinasabi ito, yung pag-i-inventory.
Diba? Kasi lahat ng pangako ng Diyos, mga kapatid, mabuti yan. Walang para makasama sa iyo, mga kapatid. Minsan, may pagtuturo, merong rebuke ang ating Panginoon at kailangan mo ma-discern, mga kapatid, kung saan bahagi ng buhay mo yun. Amen. And this church, mga kapatid, you align, mga kapatid. So kung anong vision, mission, objective, and motive na inilagay ng Panginoon dun sa inyong pastor. Kasi hindi pwedeng yung pastor, ito yung gusto niyang mangyari, mga kapatid, according sa inspiration na binigay ng ating Panginoon. Pero yung church, hindi kumikilos ng ayon na sa binigay na vision sa Kanya. So kailangan, mga kapatid, ay maging kaisa ito. Diba? Hindi nawawala yung you obey your pastor, you stay with your pastor, you love your pastor, you support your pastor. Diba 5 yan, yung sinabi ng prophet, mga kapatid? Respect, obey, stay with your pastor, love your pastor, mga kapatid. Kasi yan ang ginamit na vessel ng ating Panginoon para sa atin. Diba? Minsan inisip nyo, ikaw, Pastor Ian, pastor ka na. Alam mo, may ginamit ang Panginoon, ba't ako naririto, mga kapatid? Diba? As we respect Him, we are respecting God. Diba? Kaya, alam mo, meron ding quote nga rin eh. Alam mo, kahit na merong weakness, mga kapatid, si Moses, nanatili si Joshua and Caleb. Kasi nakita nila yung calling ng Diyos dun sa tao, mga kapatid. Diba? Meron pa tao dito walang kahinaan? Alam mo, mahirap, mga kapatid, pag ang tao walang kahinaan. Kasi magmamapuri yan sa Panginoon. Inilagay yan ng Diyos, mga kapatid, para mapanatili rin kami na humble sa ating Panginoon. So, mga kapatid, kailangan maging malawak tayo, mga kapatid, sa pagtingin sa mga bagay. Next slide po. Yes, I believe the Word of God teaches healing for the body and soul. Not only that, but God confirms the Word with signs and wonders following. I will admit that God permits Satan sometimes to chastise us. That's true. But when that chastisement is true, you come back to God and God, your Father, will heal you. So yun nga, laging sinasabi ng prophet, mga kapatid, kaparaanan niya yan. Diba? Pagka pinadadaan tayo sa affliction, diba? Parang part 2 lang talaga to, na ito'y akala natin, mga kapatid, against na ang Panginoon sa atin. Hindi, kasi alam mo, si Satan nagpapaalam pa eh. Diba? Ito, alam mo, accuser kasi lagi yan eh. Diba? Kaya walang mananampalatayang accuser eh, mga kapatid eh. Ang gumagawa niyan, si Tanin, mga kapatid. Diba? Kasi kung dapat, kanina kakasabi lang eh, dapat mahal mo yung nakikita mo. Diba? Pag yung nakikita mo, hindi mo mahal, paano mo mamahalin yung hindi mo nakikita? Kaya mali yung fellowship mo sa tao kasi wala kang tamang fellowship sa Panginoon. Amen. Kaya kailangan matama yung ating puso, mga kapatid. Amen. Di ba ginagamit niya yan, pinipermit niya, parang kay Saul. Diba? Sabi doon ay, an evil spirit from God, mga kapatid, ay tinorment itong si Saul kasi wala na siya sa kalooban ng Panginoon eh. Wala na yung pag-iingat ng Panginoon sa kanya. Kaya may karapatan, may stronghold ng kaaway, mga kapatid, doon sa buhay niya. Kaya kung meron man tayo, mga kapatid, pagkakamali, mga kapatid, sa buhay natin, hindi mabigat yung pagkakasala. Alam niyo ba kung ano mabigat? Yung pagtatago ng kasalanan. Kasi alam natin, sin na yun eh. Pero pag iniipit natin, mga kapatid, di ba ang bigat sa puso? Pero pagka ito'y natanggal, mga kapatid, sabi nga doon, if I regard iniquity in my heart, God will not hear my prayer. Pero once na alam mong, mga kapatid, ang kumpiyansa mo, lahat ay nahingi mo ng tawad sa ating Panginoon, alam mong tutugon siya. Pagagalingin ka niya, mga kapatid. Hallelujah. Dahil, mga kapatid, ang Panginoon ay mabiyaya, mga kapatid, sa atin. Next slide po. Amen. The Christian experience is based solemnly and wholly upon rest. Diba? Kasi yung rest, yan ay tanda, mga kapatid, na sumasampalataya ka, mga kapatid, sa lahat ng pangako ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, come unto me, all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. Diba? Kaya mabigat kasi ayaw mong bitawan, mga kapatid, at ilapag sa paanan ng ating Panginoon. Sabi ko nga dito, sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Diba? Malambot ang kanya, mga kapatid, na pamatok, mga kapatid. Na yung pamatok na yon na nilalagay dito, mga kapatid, 2 hayop yun, mga kapatid, na meron pong nakakabit dito at nag-aararo. Alam mo, ang totoong Panginoon ang siyang bumubuhat, mga kapatid. Kaya hindi dapat maging kahirapan sa atin or parang hindi maganda na maging bilanggo sa ating Panginoon. Diba? Pagka bilanggo ka sa ating Panginoon, hindi na ikaw ang siyang nasusunod.
kundi yung kanyang salita. Yung kanyang pamatok na nilagay sa'yo, kung siya'y kumanan ka, kanan ka. Pagka kumaliwa siya, kakaliwa ka rin kasi may pamatok dito. Nakatali ka sa kanya, mga kapatid. Pastor, paano ba maging bilanggo sa Panginoon? Alam mo, sabi ng prophet, unang hakbang, yung pagsuko. Para mabilanggo kasi parang natural lang yan eh. Kung merong isang gumagawa ng di maganda tapos nakatutok yung baril sa kanya nung pulis. Sumuko ka na. Sunod nun, makukulongin mga kapatid, di ba? Parang mananampalataya din yan. Walang ginagawang ministro dito mga kapatid, kundi pasukuin ang buhay ninyo sa ating Panginoon. Nang sa ganun, mabilanggo kayo sa ating Panginoon, mapabuti kayo. Kasi ang mundong ito mga kapatid, wala tong ibang dadalinsan kundi kasakitan. Disappointments, heartaches mga kapatid. At merong isang lugar na itinalaga ang ating Panginoon sa atin kung saan wala ng luha, wala ng paghihiwalay, wala ng kapaitan, wala ng mga bagay na hindi maganda mga kapatid, kundi puros kagalakan mga kapatid sa piling ng ating Panginoon. Kaya minsan parang yung mga dinadaanan natin, parang naano tayo na laging ganito na itsura ng mundo. Talagang pinadedetach na talaga tayo ng ating Panginoon sa mga bagay na nandito mga kapatid. Kasi ang mangyayari kahit sa tao, minsan madidisappoint ka. Diba? Pagka ikaw nakatingin ka na nakatingin sa tao, madidisappoint ka. Mapapagod ka, masasaid yung kalakasan at kagalangan mo. Pero kung sa Panginoon ka nakatingin, kahit ano yan mga kapatid yung nandiyan, meron mang kritisismo, persecution o ano man mga kapatid, ang kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon, yung pagkatawag na binigay niya sa iyo mga kapatid, mananatili sa puso mo. At magpapatuloy ka mga kapatid. Kasi unang-una, ang Diyos ang siyang tumawag sa iyo. Hindi ang sino mang tao. Diba? Minsan kasi gagamitin din ng Panginoon yung ibang tao, para subukin tayo. Diba? Pinapermit niyan. So dito mga kapatid, sabi niya, upon rest, come unto me, we're tossed about with everything until you come to Christ. Then it's all finished. Resting in Christ perfectly, no matter what comes and goes, nothing can touch us without it comes over to the shepherd. Ang pinaka-key dyan, He has to permit it. So lahat na nangyayari sa atin, mga kapatid, hindi yan basta lamang aksidente. Lahat yan dumaan sa kamay ng ating Panginoon. Lahat yan pinermit niya. So kung pinermit niya, dapat maging puso natin, may layunin si Lord. Diba? Naalala ko isang kasama namin nung minsan mga kapatid na isang kapatid sa pananampalataya din. Sabi, alam mo, lagi akong nagpipray sa Lord na sana ibigay ito, ganito, ganyan. Pero pagka dumarating na hindi binibigay ng Panginoon, sabi niya, hindi ako sumasama loob ko. Ang nararamdaman ko, excitement. Sabi ko, kaiba tong kapatid na to . Kasi iniisip ko, merong mas better plan ang Panginoon na ibibigay. Kasi ang Panginoon laging best ang ibibigay eh. Walang magulang mga kapatid na magbibigay ng tira-tira para sa kanyang anak. Kung yung mga anak, yung mga natural na magulang nga, sabi sa scripture, yung mga evil, mga kapatid, ay nagbibigay ng good gift sa inyo, paano pa kaya yung inyong mabuting ama na nando doon sa taas? Diba? Na pagka humingi ka ng tinapay, bibigyan ka ba niya ng bato? Hallelujah, hindi mga kapatid, ibibigay niya sa iyo yung pinaka-best mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung meron mang mga answered prayer, mga kapatid, na according sa mga ilang years nyo nang pinagpipray, mas merong higit na ibibigay ang Panginoon sa inyo. You just stay, mga kapatid, faithful na naglilingkod sa ating Panginoon. Sabi mo, buti pa yung iba, hindi naman tamad-tamad nga maglingkod, pero parang binibless sila. Material lang yun. Pero ang totoong pagpapala ay yung taong nagagawang makalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Sabi, ang true inspiration ay yung magawa mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Doon pa lang pinagpala ka na, mga kapatid. Yung material, saka na lang yan. Sabi nga, seek ye first eh. At yung mga ibang bagay, pawang idaragdag na lamang sa iyo. So wag tayong mapagod na magtrabaho, maglingkod, magpunas ng upuan, magwalis. Kahit sa mga pinakamaliit na bahagi, mga kapatid, meron at merong ipagkakalob ang Panginoon sa inyo. Diba? Amen. Next slide, shepherd, diba? Yan, sabi niya, the Bible said all things work together for good to them that love the Lord. Has to come over the shepherd first. Kasi ang itsura, mga kapatid, pagkakoral, mga kapatid, ng mga tupa, pagkagabi, dadali na ng mga shepherd yun, dun sa kanilang koral.
Ito ay, mga kapatid, bilangin nila yan. Pagka may kulang, hahanapin pa nila yung isang umalis. Ipapalo up pa yung hindi na nag-church. Tapos pag naibalik na doon, mga kapatid, alam mo, yung daanan doon, mga kapatid, doon sila uupo. Doon sila matutulog, mga kapatid. Sila yung magsisilbing pintuan. Di ba sabi sa scripture, I am the door. Kaya sabi yan sa mga kapatid, has come over to the shepherd. Kasi papasok yun, mga kapatid, doon lang. So parang ganito yan, makukuha over my dead body. Parang ganun, mga kapatid. Di ba? I am the door. Sabi niya, no one can come without me accepting it. Let me tell you that when God permits anything, it's working to your good. So would sickness be the same thing? Certainly. That God might heal you to show great testimony and give you a little something to move on for. All things work together for good. So kahit yun, mga kapatid, sabi niya, certainly, kahit karamdaman, mga kapatid. Kaya huwag natin isipin, wala sa kalooban ng Panginoon yun, nagkaroon ng karamdaman. Mali yun. Sabi, kinorek ng prophet yan, mga kapatid. Nabunggo. Sabi mo, ay, wala sa kalooban ng Panginoon yan. Sabi niya, no. Huwag mong iisipin yun, mga kapatid. Kasi lahat, mga kapatid, kung believer yan, God is behind every move. Meron siyang layunin doon na hindi mo nakikita. Merong nakikita ang Diyos na hindi mo nakikita, mga kapatid. Kaya maingat tayong magsabi ng anumang bagay. Diba? Kahit dun sa mga mahina, o kaya nagkakamali, mga kapatid. Ikaw nga, nagkakamali ka lang, hindi ka lang na-expose. Diba? Marami tayong, sa atin lang Huwag na tayong magturo. Ang dami nating pagkukulang sa Panginoon. Ang dami nating pagkakamali. Diba? Sabi nung scripture si Peter, mga kapatid, diba, ay magtiis kayo, magbata kayo sa pangalan ng Panginoon, sa pagiging lingkod. Hindi dahil dun sa magtitiis kayo dahil kayo nagkamali, ikay nakapatay, o kaya busybody ka. Yung busybody, yung pakialamera ng buhay na may buhay. Diba? Nagpe-Facebook para lang makita yung buhay ng ibang mga kapatid. Diba? Scripture yan. Dito mga kapatid. Anong pastor? Kasi concern lang naman ako, pastor. Concern, sinabi mo na sa iba. Sana kayong dalawa na lang. Sayo, pag-pray natin siya. Pero yung ginamit pa yung prayer, mga kapatid. Busybody. Concern lang naman, pastor, kasi may nakita kong, sa kanya, may nakita kong, tawag dito, moat. Alam mo, bago ka mag-alis, mga kapatid, ng dumi sa iba, tanggalin mo muna yung troso mo. Tanggalin mo muna yung troso mo, mga kapatid, para maalis mo yung nandoon sa kapatid mo. Diba? Pero kung hindi mo kayang alisin yung sarili mong troso, mga kapatid, huwag mong pakialaman yung iba, mga kapatid. Paano, pastor, pag-pray mo. Hindi yung chichismis mo, mga kapatid. O kaya pag-uusapan mo, pag-pray natin siya. Diba? Kung wala tayong magandang sasabihin, sabi nga, keep your mouth shut, mga kapatid. Sabi nga, gossip Gossip stops dun sa merong mga anointed na ears. Diba? Mga kapatid. Ba't ako napunta dun? Next slide, mga kapatid. Sabi dyan, when God comes into a person, or to a person, into congregation, into a man or woman, He vindicates His presence. God proves that He is there. For when God comes, supernatural signs begins to appear. This person becomes a changed person. So ito, true believer yan, mga kapatid. They are not no more like they used to be. Sin has vanished from their life. Fear, doubt, vanish. Kasi kahit yung frustration. They are solid, stable. Live or die is Christ. They don't care what come or what goes. Nothing shakes them. They move forward. Amen. Yung sabi, meron lamang iisang mensahe ang Holy Ghost. Speak and move forward. Diba, pastor, di ko mapigilan, umiiyak ako. Okay lang, sige lang, umiyak ka. Pero after mong umiyak, you speak. Sabihin mo kung ano yung sinabi ng ating Panginoon at magpatuloy ka, mga kapatid. Maaring humihibig ka sa kahinaan mo. Pero after nung hibig, tumayo ka, magpatuloy ka sa ating Panginoon. Amen. Solido. Alam mo ba't solido yung mga believer? Kasi ang kanilang foundation, si Kristo. Christ is our firm foundation, mga kapatid. Hallelujah, meron mang hangin, meron mang bagyo. Pero dahil nakatayo tayo sa Kanya, mga kapatid, amen, matibay yung ating pundasyon.
Diba yung wise master builder? Sabi doon, yung taong dumirinig, gumagawa ng salita ng ating Panginoon ay gaya ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa ilalim ng asat ibabaw ng bato. Alam mo, laging binabanggit sa scripture yan, upon this rock. Diba? Kasi ganun ang posisyon ng ating Panginoon. Kahit dun sa bato, mga kapatid, na nauhaw sila sa Massa and Meribah, diba? Sabi niya, Moses, kunin mo yung tungkod. Tatayo ako sa ibabaw ng bato bago mo hampasin. Kahit si Peter, mga kapatid, nung sabi niya, thou art Christ, the Son of the living God. Sabi ng Lord, upon this rock, I will build my church. Dahil yung batong yun, mga kapatid, ay matibay, mga kapatid, at kahit alugin mo yan, mga kapatid, o kaya ay i-shake mo yan, mga kapatid, hindi tutumba. Diba? Kasi matibay, mga kapatid, at solido yung nandoon sa ilalim. Kaya, mga kapatid, pagkatuwing parang nanghihina tayo, nadidiscourage tayo, bumalik ka dun sa batong yun. Mga kapatid, kasi siya lang yung firm foundation, mga kapatid, na maaari mong tungtungan. Yung iba'y mabubuhal, mga kapatid, yung kanan kaliwa, pero kung nakatayo ka, mga kapatid, sa tamang kapahayagan sa ating Panginoon, mga kapatid, makakapanatili ka na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Next slide po. Sabi niya pa, it's those crucial hours that press us unto those sacred sands. It was in the Bible. And remember, no matter how great the distress is, Satan cannot take your life until God has finished with you. There is nothing can happen to you unless God permits. There is no evil can come unless God permits it. And it's for your good, He is working it. Siya yung gumagawa. Amen. Glory to God. Isipin niyo daw, mga kapatid, si Noah. Yung meron baha, mga kapatid, sabi doon ay sinira yung mundo, pero hindi nito kayang sirain si Noah. Kasi may layunin ng Diyos kay Noah. Kahit anong sabihin ng iba, kahit anong kritisismo, mga kapatid, kung may layunin pa ang Panginoon sa buhay mo, mga kapatid, hindi ka, mga kapatid, masisira, mga kapatid, kasama, mga kapatid, ano naman distraction. Diba? Noah could be destroyed. Because that God had the work for him. Hindi siya pwedeng masira, hindi siya pwedeng kunin hanggat hindi matapos yung layunin ng Panginoon sa kanya. So lahat, mga kapatid, ng pinapermit ng ating Panginoon, meron siyang purpose. At pagka na-serve mo na yung purpose mo, saka pa lang uuwi sa ating Panginoon. Pero kung nandito ka pa, binigyan ka pa ng ating Panginoon, gising ka pa ng umaga, isang pang late ka pang magising. Diba? May layunin pa ang Panginoon sa iyo. Diba? Next slide po. Kaya na nakakaalam niyo kung saan kayo tinawag ng Panginoon. Diba? Kung saan kayo tinawag ng Panginoon at nagiging pagpapala kayo doon, linangin niyo, mga kapatid. Ibig sabihin ng lalim, no? Linangin, ibig sabihin, pagyamanin niyo, mga kapatid. Kung saan kayo nilagay ng Panginoon, kung musician ka, kung tech ka, kung song leader ka, kung MC ka, mga kapatid. Hallelujah. Kasi diyan ka din i-reward ng Panginoon eh. Diba? Ito, may mga critical dito. Sabi, now this blind man was sitting here and Jesus and his disciples come by. I think Jesus gave them a little lesson. When they seen this poor blind man, they thought, well, now surely there's a sin behind that somewhere. Diba? Yung may nakita silang bulag. Sabi nila, Lord, ito, sino kaya nagkasala sa magulang nila? Kasi diba may scripture din naman, ang sabi doon ay, yung iniquity shall visit unto fourth generation. Pero sabi niya, when we see something happen to a man, we always say, well, he sinned, he got out of the will of the Lord. Ang galing mo naman. When the brother Chris hit the post, he got out of the will of the Lord somewhere. Sabi ng ganun. In somebody's idea. Sa kanila lang yun eh. When the gun blow up on me, well, he was out of the will of the Lord. Iniisip. Diba? Brother Neville hit the car. He was out of the will of the Lord. That's not exactly right. No, sir, it isn't. God permits those things. Hindi natin alam. Mamaya, mga kapatid, yung sinasabihan natin ng Ages, programa pala ng Panginoon yun. Kaya mahirap magsalita, mga kapatid. Kapag ganun, pag-pray na lang natin. Huwag na tayong mag-isip. Pastor, di ko mapigilan. Ba? Para silang mga ibon, pastor. Sabi doon, kung meron kang double barrel shotgun, but double barrel? Old Testament, tsaka New Testament, tutukan mo, mga kapatid. Huwag mong hayaan magkaroon ng pugad dyan. Hayaan mo silang paikot-ikot dyan, mga kapatid, pero huwag mong pagagawa ng pugad. Kasi pag nagsimula ng pumasok ang isang negatibo, mga kapatid, na kaisipan, sunod-sunod na yan, mga kapatid. Diba? So, hindi dapat tayo mag-judge. Diba? Nabangga.
Wala sa kalooban ng Panginoon yan. Propeta ka ba? Wala. Paano mo nalaman? Amen. Next slide po. Amen. Now the Lord, scripture, Proverbs 16:4. The Lord hath made all things for Himself. Sa ibang translation, for His purpose. Yea, even the wicked for the day of evil. Sa ibang translation, kahit ang mga wicked, nilagay daw ng Diyos dun sa kanya-kanyang mga role. So, hayaan yung gampanan na nila, mga kapatid, yung gampanin nila. Ang kailangan mo lang gawin, mga kapatid, manatili ka kung saan ka tinawag ng Panginoon. Diba? Kahit may sabihin sa'yo, kahit meron kung anong bagay, mga kapatid, hayaan mo lang, pag-pray mo lang, mga kapatid. Kasi minsan, ginagamit sila rin ng Panginoon para itest ka. Kung ano yung nandiyan sa'yo. Diba? Amen. Na para tayo, hindi lang tayo basta, alam mo yung malawak sa revelation, para din tayong high priest eh. Tumatakbo tayo para manalangin para sa iba. Saserdote. Ano ba pinagkaiba ng propeta sa saserdote, pastor? Pag propeta, mula sa Diyos, pababa sa tao. Pagka saserdote, tao, papunta sa Diyos. So, ano yun? Intercessory yun, mga kapatid. Namamagitan ka, mga kapatid. Amen. Next slide po. But sometimes, God has to put affliction on us. Bumalik tayo ulit dito. Let us know that He is still the ruler of our life. We're only here because He permits. Hindi tayo nandito, sabihin mo, hindi, talagang entitled ako na maipanganak sa huling panahon na ito. Hindi, pinirmit lang ng Panginoon sa biyaya niya, mga kapatid. Sabi doon, it is grace that we are here and we must serve Him. Paglingkuran mo siya, mga kapatid. Amen. Dahil pribilehiyo niya yan, mga kapatid, na ibinigay sa iyo upang mapaglingkuran mo siya. Sa unang panahon nga, mga kapatid, yung mga dynasty, pag ikaw naging servant ka sa, mga kapatid, sa kaharian, yung iba privilege na privilege. Masaya sila. Kasi ang pinaglilingkuran nila, mga kapatid, hari. Ikaw pinaglilingkuran mo rin hari. King of kings, Lords of lords, Lord of lords, mga kapatid. You are privileged. Kasi hindi lahat, mga kapatid, ay talagang, mga kapatid, binhi ng Panginoon. Diba? Privilege ka dun mga kapatid, na makakilala sa Kanya. Yung affliction, mga kapatid, talagang para ipabalik lang tayo sa Panginoon. Diba sabi, may dalawa siyang kamay, judgment hand, tsaka yung kanyang tender hand. Yung tender hand niya, mga kapatid, pamalo niya yun para maibalik tayo sa Kanya. Diba, kung merong mga bagay, kung anong uri man ng affliction o suffering sa atin, isipin natin, mga kapatid, merong ginagawa, tinatrabaho ang Panginoon sa atin, at para maalis, kung ano man yung mga dapat maalis. Diba, nabanggit nga kanina, mga kapatid, yung forgiveness Alam mo, mahirap yan minsan, mga kapatid. Pagka nasugatan ka talaga, sobrang lalim ng sugat. Diba, yung sugat na galing sa kaaway, okay pa Pero yung sugat na galing sa kaibigan, mahirap yun, mga kapatid. Diba? Kaya ako, mga kapatid, minsan pag nakakita ko na parang tao na medyo may wall, naintindihan ko, sabi ko, nagkaroon ng complex to. Nag-fail lang minsan, nagtiwala, tapos nasira, mga kapatid. Kaya alam mo, mga kapatid, kailangan maging discerning din tayo sa mga kinakasalamuhan nating tao. Kasi hindi lahat, mga kapatid, talaga kaibigan mo. Kaya mas okay, konti lang yung circle of friends mo. Wala masyado, mga kapatid, yung mga malalaki, mga kapatid, na circle. Hindi ko sinasabi dito, huwag kayong maging friendly. Diba? Maging friendly, wag maging worldly, pero hanggat maaari, small circle ng friends na papagkakatiwalaan mo. Diba? Kasi minsan, may mga times talaga nag-unload tayo ng Tapos minsan, diba? Mahirap mga kapatid. Mahirap. Next slide po. Amen. He is the door of the sheepfold. There's no other way. It's a corral. Got a top over it, and nothing can come into those sheep until crosses the shepherd. Oh, what a relief. What a lovely thing to know that when we are tucked into His blessed keeping. Nasa pangangalaga tayo ng ating Panginoon. He becomes the door, and there's nothing could happen to you, no matter what it is, it's all have to come by the shepherd. So ipinaalam yun sa Kanya. Di ba sabi nga, sige na, galawin mo na lahat kay Job. Huwag lang yung buhay Kasi ako ang may akda niyan. Galawin mo sa Kanya lahat, huwag yung buhay. Kasi alam ko, kahit galawin mo lahat sa Kanya, mananatili yan na maglilingkod sa akin. Amen. Glory to God. Next slide po. Siya ang ating shepherd, mga kapatid. If it's sickness, it might be for your correction. It might be a testimony against the enemy. It might be for exaltation of Christ's name. But nothing can come to you except He permits to come. He's the door to the sheepfold. Diba?
ba? Malaki yung maibibigay natin mga kapatid pagtitiwala sa ating Panginoon. Nakapasok ito. Pero alam ko may layunin ng Panginoon. Di ba? Yung dapat thinking natin. Next slide po mga kapatid. Said that all comes robbers. Merong mga darating na magnanakaw. Sabi doon ay all that comes to him trying to get you. Di ba? Familiar yung picture na yan. Nung time na kukunin ng ating Panginoon. Sabi niya, alam mo ba, Peter, hiningi ka sa akin ni Satanas upang ligligin niya na gaya ng isang trigo. Pero Peter, pinalangin na kita. Na pagka napanumbalik ka, when thou art converted, strengthen your brethren. Kaya mga kapatid, maibibigay natin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon mga kapatid. Na siya ang bahala, siya ang obligado sa atin mga kapatid. Out of his fold is robbers and evils one trying to take you from his fold. But they cannot get you. I just love to bleat that out. Nothing can bother you if you are in God's sheepfold. For He is the door Himself. And there's no other way. Everything has to be permitted by Him. So lahat yan, mga kapatid talaga, kahit medyo masakit, pastor, para sa ikabubuti mo yan. Isa sa mga ginagawa talaga ng Panginoon sa atin, i-humble talaga tayo mga kapatid. Si Pablo, hindi naka-alis sa Panginoon, mga kapatid, hindi nakaligtas eh. After nung third heaven, binigyan mga kapatid ng thorn in the flesh para hindi siya magmapuri sa ating Panginoon. Diba? Kasi nga, alam mo yung teaching, itong mensahe na to, napakaluwalhati mga kapatid. Pag hindi ito na-handle ng tama, pwedeng dito lang siya mapunta. Pero ang tinatrabaho ng ating Panginoon, ito kasi, mga kapatid, yung puso, mga kapatid. Amen. Next slide po. Nothing is going to bother you. Don't be scared to take God at His word. Just relax and have faith and believe. He's watching over you. Siya'y nakatingin sa'yo. Kaya nga sabi sa scripture natin kanina mga kapatid, lahat yun mga kapatid, yung kaisipan niya, mas mataas kaysa sa atin, yung kaparaanan niya. Kasi alam mo, He watches over you. Di ba minsan sinabi sa scripture, tinawag ni Hagar ang ating Panginoon, mga kapatid, bilang El Roi. El Roi. Ano ibig sabihin El Roi? God who sees me. Ang Diyos na nakakita sa'yo. Mga kapatid. Sabi doon, He's watching over you. He will disintegrate anything that tries to bother you. Watak-watakin niya. Ibig sabihin ng disintegrate. It might attack at you, but it can't harm you. Pwedeng umatake, pero hindi makasasama sa'yo. Diba? Pastor, may umatake. Hindi makasasama. Aatake lang yan. It's a bluff. It's a testing. Kailangan mong tumayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah. For all things, He permits it. It couldn't be nothing else, for it's working together for good to them that love the Lord. No harm can come you. Mga kapatid, come to you. Amen. Salamat sa Panginoon. Next slide po. Thank you, Jesus. God brings tension into the church. Into the church. Bakit, Pastor? Kasi nga, every son that cometh to God must tried and proven and tested. Diba? So, kasabi nga rin yung church daw, na hindi nagsasuffer, it is not of God. Kasi bawat church, kailangan mga kapatid dumating sa trials, sa testing, sa tension mga kapatid. So pagka dumaranas tayo niyan, magpasalamat kayo. Ang kamay ng Panginoon yan mga kapatid, na nagdadalisay sa inyo para maging handa kayo mga kapatid sa pag-agaw. Diba? Nangyari kasi pastor, ganito ganyan. Alam mo, kung tama yung wisdom mo mga kapatid, makikita mo, nasa gitna ang ating Panginoon. Amen. He tried, proven, tested. Let sickness strikes you. Let diseases come on you to test you and prove you, to show the world that you are truly seed of Abraham. Diba yung mga seed ni Abraham, di naman tayo natural. Yung mga binhi sa pangako, na laging tumitingin mga kapatid sa kung ano mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon mga kapatid, na kailangan ma-fulfill. Next slide po. He permits it by His own will. He permits disaster, friends to turn against you, permit all these things and turn the devil loose to tempt you. He'll do all but take your life. Di ba? Lahat papaintulot niya, pero yung buhay sa kanya yan. He could throw you on a bed of affliction, turn your neighbors against you, turn the church against you. Sabi nga, yung Church of Jesus Christ, yan yung maliit lang na church na laging nandun sa sulok. Yung minority, mga kapatid. He could turn the church against you. He can do most anything, and it's God's will for Him to do it. We are taught that it is more precious than gold to us.
Mas higit mga kapatid yan sa anumang mineral, sa ginto man mga kapatid. Kasi yung pagdadalisay ng Panginoon sa atin na gaya ng isang ginto, mamaya yung scripture Kasi si Job mga kapatid, dinalisay siya ng Panginoon para mas lalo siyang magningning. Diba? Yung mga inconveniences na yun mga kapatid, pinermit ng Panginoon sa atin para mag-mature tayo. Diba? Para merong mabuo talaga sa atin. Alam mo yung mga kapatid yung pearl? Sino nakakala yung paano nagagawa yung pearl? Alam mo ba, nagsimula lang yan sa irritation. Kabibe na bumukas siyang konti, may pumasok mga kapatid na puwing. So, yung naiirita siya, parang Kristiyano din yan May mga irritation, naiirita tayo. Pero ang ginagawa nung clam, nagsisikret siya mga kapatid ng knucker. Yun yung liquid mga kapatid, na binabalot niya mga kapatid yung puwing. So, kada mararamdaman niya yung puwing niya, binabalot niya ng binabalot hanggang sa nabuo yung pearl. So, merong mga irritation, merong affliction, merong mga bagay na hindi magandang dinaranas natin, pero meron niyang binubuong pearl sa buhay mo. Diba? Akala mo, pastor, pero sa dulo makikita mo, mga kapatid, kaya nga sabi, mas higit yan kaysa dun sa mga ginto. Kasi yung ginto, nagpe-perish yan Pag dinalisay mo, pag napabayaan mo mga kapatid. Pero ang Panginoon sabi doon, para tayong ginto na nilagay niya mga kapatid sa dalisayan ng apoy, alam mo yung ang ginagawa mga kapatid ng goldsmith, kailangan niyang bantayan yan. Kaya di mo pwede sabihin sa Panginoon, Lord, ang init nitong trials na binigay mo, alam niya kung hanggang saan yung kaya mo. Binabantayan niyan, God who sees you. Because God is behind every move, mga kapatid ng buhay natin. Nandoon siya, nakatingin siya mga kapatid. Amen. At patuloy siyang gumagawa. Tahimik lang siya na gumagawa, mga kapatid, sa atin. Kasi hindi ito panahon na, alam mo si Pastor, hinintay ko parang sa Pentecost na may madaming signs lahat. Alam mo, pambata kasi yun Yung fullness, mga kapatid, ng pagkilos ng ating Panginoon, nandito na mga kapatid sa third pool, sa Kanya pong salita. Nandirito mga kapatid. Kaya hindi natin siya pwedeng hanapin dun sa kahapon. Kailangan natin siyang hanapin kung ano siya ngayon. Kung ano yung presenteng paghahayag niya mga kapatid. Dahil yun siya, mga kapatid, sa ating kalagitnaan. Yung kanyang salita, mga kapatid. Amen. Next slide po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. And sometimes it takes hard trials to break the bonds of the world of us. Sometimes God let us have a little trial, to see what we'll do and take out of the world. Minsan, alam mo, Pastor, di ko kasi mabitawan to alam mo na ngayon, ba't may mga trials ka? Kasi inaalis ka ng Panginoon dyan. Pinadedetach ka na ng Panginoon. Huwag ka ma-attach sa mga bagay, sa mga tao. What is it to do? To break you away, to show you something, open your eyes. Maybe you come to criticize sometimes. Maybe you're listening to this tape just to criticize. Maybe God's doing that to break some of the worldly bands that's got you bound down. Kasi, mga kapatid, kailangan mga kapatid matanggal yung mga tanikala na yan, mga kapatid, ng sanlibutan sa atin. Minsan kahit anong pagsusumikap natin sa sarili natin, hindi natin kaya. Kaya ang Diyos pa rin ang tatrabaho, mga kapatid. Next slide. Amen. He performed things that is appointed for me, and many such things are with Him. So siya talaga, mga kapatid, sapagkat kanyang isinasagawa ang mga itinakda sa akin. At sabi, maraming gayong bagay pa ang nasa Kanya. Ibig sabihin, meron pang mga bagay na naka-store para sa atin, yung sabi ng Scripture. Patuloy siyang gumagawa, in-appoint niyang lahat ng bagay sa atin, at marami pa siyang bagay na gagawin na hindi natin alam, pero lahat yun para sa iyo. Diba? Kung hindi ka magpapatuloy sa ating Panginoon, paano mo malalaman? Paano mo ma-experience, mga kapatid? Amen. Next slide po. Amen. Kasunod pa ba yan? Yan. But if the people won't walk, sabi dito, yun tama yun? But if the people won't walk in His perfect will, He does have a permissive will. Alam naman natin yan, mga kapatid. Pag hindi tayo lumalakad sa sakdal na kalooban ng Panginoon, yun nilalakaran natin, permissive will ngayon. He will let you walk in. Notice, He permits, all right, but He will make it work out for His glory in His perfect will. Alam mo gano'ng kabiyaya ang Panginoon? Dahil gusto mo, permissive yan, pero dahil mahal ka niya, babalutin niya pa rin ang biyaya at gagamitin niya, mga kapatid, yung kahinaan na yun para maganap pa rin kung ano yung sakdal na kalooban niya.
Kaya nga, alam mo, simula mga kapatid, nung nabasa ko yung mga ganyang quote ng prophet, di ko na hinusgahan si Jonah. Kasi lahat pala yun, orchestrated ng Panginoon. Lahat yun mga kapatid, ordain talaga na ang propetang kinuha niya, parang masuwayin. Kasi para ipakita niya yung kanyang sariling glory, mga kapatid. Just like in the beginning, sabi doon, kahit yung kalooban ng Panginoon, it was not God's perfect will for children to be born on earth through sex. Di ba? Pwede naman spoken word eh. Pero dahil mga kapatid, mahina ang tao, siya i-redeemer, may attributes, pinermit. So lahat mga kapatid, ang key, pinermit niya. Next slide po mga kapatid. God permitted Israel to take the law in Exodus 19, chapter 19 mga kapatid. Samantalang meron ng biyaya sa kanila sa pamamagitan ng propeta, pillar of fire, sacrifice lamb, delivering power, pero humingi pa rin sila mga kapatid ng law. It wasn't God's will, but it was injected because man wanted it. And he was cursed, di ba, sila. Cursed by the very law that they wanted. Di ba, kaya mahirap mga kapatid pagka hinihiling mo permissive. Kaya yung binigay na pattern ng Panginoon sa Lord's Prayer, di ba, sabi doon na kung ano yung kalooban mo, yun ang mangyari sa akin. Di ba? Kasi mahirap mga kapatid pagkakalooban natin. Kasi baka meron tayong hindi nakita, mga kapatid, na ikakapahamak pala natin, mga kapatid, sa dulo. Next slide po. So, sabi dyan, it's best to have God's will. That's what He taught us. Thy will be done. Thy kingdom come, Thy will be done. We must submit ourselves to His will and to His word. Don't question it. Believe it and don't try to find a way around it. Just take it way it is. Kasi gusto pa natin, baka pwede naman. So many wants to go around to get some other way. And when you do, you find yourself going on, you will find God blessing you. But you're working in His permissive will and not in His perfect will, divine will. Kaya huwag kayo maingit dun sa maraming pera. Mga kapatid, di ba? Hindi ko sinasabi dito ang Panginoon hindi kaya magpala. Pero yung mga kapatid na gina-justify nila na sila ay blessed, bagamat labas sila sa kalooban ng ating Panginoon, sabi, blessed kami kasi meron kaming ganito. Di ba? Pwedeng permissive yun eh. Pwedeng kaparaanan mo yun mga kapatid eh. Pero yung kaparaanan ng Panginoon, mga kapatid, talagang maita natin, pinasisimple niya, pinahumble niya yung kanyang mga lingkod. Di ba? Kaya sabi rin nung isang preacher, sabi niya, pagka hindi ka kontento sa kung anong meron ka, kahit i-double yan ng Panginoon, hindi ka pa rin makukontento. Kaya kailangan maging, minsan nakakalimutan natin maging grateful eh. Kasi tinitingnan natin yung wala. Pero yung nandyan na pinrovide ng Panginoon, hindi natin napapasalamatan. Kaya kailangan maging grateful. Kaya minsan nakakatop yung blessing kasi nga, hindi na grateful. Diba? Pero pag naging grateful ka mga kapatid, kahit dun sa mga pinakamaliliit na bagay, you will see mga kapatid, i-bless ka ng ating Panginoon. Higit mga kapatid, sa kayang maarok ng ating pag-iisip. Amen. Next slide po. Amen. Thank you, Jesus. Ito yung huling scripture, mga kapatid. Sabi, behold, si Job to mga kapatid, behold, I go forward, but He is not there. Ating Panginoon, hinahanap niya. And backward, I cannot perceive Him. On the left hand, where He doth work, but I cannot behold Him. He hideth Himself on the right hand, but I cannot see Him. Bagay tayo, hinanap natin ang Panginoon. Wala, Panginoon, parang wala dito. Pero sabi, but He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. Alam mo bakit mga kapatid, He knoweth the way? Kasi He watches over you. Nakatingin siya sa iyo, nagbabantay siya sa iyo mga kapatid, at gumagawa siya sa likuran mga kapatid ng buhay na yan. So alam niyo mga kapatid, lahat ng pinipermit niya mga kapatid, magbubunsod yan para lang tayo mas maging dalisay na ginto sa harapan ng ating Panginoon. So lahat, may kita na natin mga kapatid na lahat ng pinahintulot niya, kahit pinakamasait na experience mga kapatid ay di man natin maarok mga kapatid. Ang hilingin lang natin, kahit sa forgiveness mga kapatid, sabi ko nga rin, alam mo, minsan hirap kasi damdamin mo eh. Pero alam mo, pag sinabi mo, Lord, hindi ako nagpapatawad according sa emotion ko, but according to your word, tutulungan ka ng Panginoon. Kasi sabi niya pag hinanap niyo sa table, faith is based on forgiveness. Mga kapatid. So lahat mga kapatid na experiences natin, kahit pa yan ay sumugat sa atin, mula dun sa pinakabata pa tayo, complexes mga kapatid, ang Panginoon lang ang kaya mga kapatid na maghilom yan. So lahat-lahat yan, balikan mo mga kapatid, makikita mo ang Panginoon ay nandoon sa bawat bahagi ng buhay na yun.
na gumagawa sa atin, mga kapatid. So nawa, maging tama yung ating tingin sa mga circumstance at mga bagay, mga kapatid, dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Yun lamang, mga kapatid, siguro sa gabi ito, paumanhin sa pagtatagal, at nais ko na ibalik sa inyo pong mahal na pastor, Pastor Ron.